Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwan ka. Windang. Mga kawindang, may kumakalat na balita na mayroon daw ngayon na totoong mga zombie na pag-alagala sa Amerika. Gaano katotoo ang balitang ito? Tunghayan natin ang storya ng isang successful na young professional na si Audrey. Audrey is a strong and independent woman. Siya ay mahusay sa kanyang trabaho. Sa katunayan, siya ay bagong promote. Sana all. Audrey works hard, but she parties harder. Kaya naman, excited siya ng kanyang nabalitaan na ipapadala siya sa Philadelphia, USA para sa magaganap na isang convention. Gabi na nung dumating si Audrey sa kanilang hotel. Pero ganun man, imbis na magpahinga, ay nagkayayaan pa sila ng dalawa pa niyang katrabaho na magpunta sa isang bar. Nagparty sila. Pero tila nahiwalay si Audrey sa dalawa niyang kasama. Dude, crap! Dahil katwiran ni Audrey na matatanda na naman sila at alam naman nila ang kanilang ginagawa, nagpahinga na lang siya sa isang sulok. Inantay niya ang pagbabalik ng dalawa niyang kasama. Matapos naman ng ilang minuto, ay bumalik ang dalawa. Mukhang masayang-masayang dalawa at kumakaway pa sa mga lalaking nakasalamuhan nila. Sayang, Audrey. You missed half of your life. Tara na sa hotel. Clueless man si Audrey. Hinayaan niya na lang yun. At nagtungo na sila sa hotel. Pagdating sa hotel, ay wala silang nagawa kung hindi ang humilata sa kanya-kanyang mga kama. Noong madaling araw, ay biglang naalimpungatan si Audrey. Nakamulat lang siya. Ngunit ayaw niyang igalaw kahit katiting na muscle sa kanyang katawan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi makapaniwala si Audrey kung ano ang nasa harapan niya. Ang dalawa niyang katrabaho ay nakatayo sa harapan. May dugo ang kanilang bibig at ilong. Nakatayo, ngunit lupaypay ang mga kalamnan. May mahinang ungol na maririnig sa kanilang dalawa. Parang hirap na hirap sa paghinga. Sila ay nakayuko at parang walang lakas. Para kay Audrey, mukhang napanood niya na sa pelikulang Dawn of the Dead ang senaryo na ito. Naglalaro ngayon ang isip niya. At bigla na siyang tumalon pababa sa kanyang kama at kumaripas ng takbo palabas ng pinto. Pumunta siya sa lobby upang humingi ng tulong. Pero wala doon ang receptionist. Nataranta siya, kaya naisip niyang lumabas. Pero sa salamin pa lang ng hotel, ay nakita niya na nagkalat na ang mga tao. Sinapit din ito ang kapalaran na katulad sa kanyang dalawang katrabaho. Ano ang nangyari sa mga tao ito? Ano na ngayon ang magiging sitwasyon ni Audrey? Mga kawindang, samahan niyo si Audrey hanggang sa katapusan
Ito ang episode 15 ng Kwentong Windang na mapapanood nyo sa Windang TV. Ang storya ng mga makabagong zombie. Philadelphia Zombies. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Bago natin ituloy ang nangyari sa kwento, pag-usapan muna natin ang kasaysayan ng mga zombies. Ang salitang zombie ay hindi talaga tukoy ang pinagmulan. Ngunit ito ay sinasabing nagmula sa ilang salitang nagmula pa sa bandang Equatorial at Central Africa. Ito ang ilan sa mga iyon. Sa Mitsugo tribe, ang salitang na zombie ay ibig sabihin ay bangkay. Sa Kokongo naman, ibig sabihin ng salitang na zombie ay sinaunang Diyos o deity. Samantalang sa Angola at Congo, ang zombie ay sinasabing bagay na sinasaniban ng espiritu o sino mang namatay. Ang interpretasyon din ng paniniwala sa nilalang na ito ay iba-iba sa bawat rehiyon. Halimbawa sa Congo, sinasabing kapag ang isang tao ay namatay, ang espiritu nito ay pwedeng sumalib sa anumang bagay at pwede itong magsilbing proteksyon. Ang mangyayari sa kaluluwa matapos ang kamatayan ay iba-iba, depende sa lugar sa Africa. Noong 1517 to 1804 AD, inalipin ng France at Spain ang libu-libong tao sa Africa. Dinala nila ang ilan sa mga ito sa iba't ibang bansa. Ang ilan ay sa Caribbean Island na ngayon ay isla na ng Haiti at Dominican Republic. Doon, ang mga inaliping tao ay naipaghalo ang kanilang sinaunang paniniwala at ang tradisyon ng Katolisismo, relihiyon ng kanilang mananakop. Dito na nagsimulang mabuo ang konsepto ng voodoo. Ilang paniniwala sa voodoo ay nagsasabing maaari mong pasapiin ang kaluluwa ng namatay sa ibang bagay. Sa kabilang banda naman, kung mayroong isang bangkay na napabayaan, maaari naman itong pagalawin ng isang manggagaway na tinatawag na aboko. Maaari niyang gawin itong isang walang kaluluwang naglalakad na bangkay. Ayon sa kasaysayan, ang mga zombie na ito ay ginagawang alipin ng mga mayayaman upang magsilbi sa plantasyon. Ouch! Parang nakaka-relate dito yung mga alipin ng trabaho ah. Anyway, back to story. Sulit na sulit ang mga negosyante dito dahil ang mga iyon ay hindi kailangang kumain, maligo, magpahinga o matulog. Sa madaling salita, ang pagiging zombie noon ay hinahalintulad sa nararanasang pagkakaalipin ng mga tao sa Haiti. Dahil doon, para pa itong mas malala sa kamatayan. Ang mga zombies ay kaawa-awang magtatrabaho ng habang buhay. Habang patay pala. Joke lang, kalindang. Sa sitwasyon na ito, ang mga zombies ay dapat lang nating kaawaan dahil wala silang kontrol sa sitwasyon. Speaking of walang kontrol, naalala ko tuloy yung nakaraan nating episode tungkol sa pagsasayaw ng walang kontrol. I suggest you check that out pagkatapos ng storyang ito. Wendang! Nagbago ang konsepto ng zombies noong 1915, noong nasakop naman ng mga Amerikano ang Haiti. Malaki ang naging impluwensya ng kanilang pop culture. Noong mga panahon na yon, alam naman natin kung gaano ka-racist
ang mga puti, thinking that they are the supreme color. Pinaratangan nila ang mga taga-Haiti na devil worshippers, cannibals, at nakikilahok sa human sacrifice. Hinambing sila sa karakter ng mga zombie. Unang lumabas ang zombie sa Amerika noong 1932 sa pelikulang White Zombie. Ang istoryang iyon ay tungkol sa isang babaeng nakagat ng zombie na kailangang sagipin ng bida mula sa isang voodoo master na kumokontrol sa mga zombie na manggagawa sa isang plantasyon ng asukal. Ang pelikulang iyon ay nag-focus na kaawaan ang babae at hindi ang mga zombie na manggagawa. Mula noon, marami nang lumabas na mga pelikulang may patungkol sa zombie na malayo sa Haitian culture. Meron pa nga, may reference pa na aliens at mga sundalong Nazi. Pero sa lahat ng pelikulang yon, ang naging maimpluwensya sa lahat ay ang pelikulang Night of the Living Dead noong 1968. Sa pelikulang yon, ang mga patay ay muling nabuhay, naglalakad ng mabagal, at may appetite para sa karne. Sinabi ng direktor na hindi niya intensyon na ang kanyang mga living dead ay maihambing sa zombie, bagkus ang mga manonood ang nakapansin noon. Mula nung inilabas naman ang Return of the Living Dead noong 1985, naidagdag naman ang pagkagutom nila sa utak. Sa mga pelikulang ito, ang mga zombie, ang mga halimaw na walang control, wala silang master. Noong lumabas naman noon ang pelikulang 28 Days Later noong 2002, naging contagious naman ang pagka-zombie. Sobrang nabura na ang kasaysayan ng zombie, lalo na sa kasalukuyang panahon. May tumatakbong zombie, may aso na zombie, may zombie na nagmamahal, may zombie na nagsasayaw, at marami pang iba. Ang noong mga kawaawang zombie, ngayon, ay tagahasik na ng lagim. Wendang! Ngayon, balikan naman natin ang istorya ni Audrey. Biglang lumabas ang receptionist sa restroom at nagpunta sa lobby. Parang hindi siya nangangamba sa mga nangyayari. Binati niya si Audrey ng Good morning. Do you need some assistance? Nauutal na sinabi ni Audrey, What's happening here? Sabi naman ng receptionist, Nah, the usual. nagkalat ang mga tao sa Philadelphia na naglalakad o nakalupaypay na tila walang kontrol sa kanilang mga kalamnan. Nagsusugat o namamaga ang kanilang balat. Utal-utal at hirap magsalita. Sila ang mga modern day zombies. Hindi tulad ng alam nating zombie na paranormal. Ang mga taong ito ay lango sa drogang tinatawag na psilocybin o mas kilala sa tawag na tranq. Ito ay ginagamit bilang pampatulog ng kabayo. Ang tranq ay hinahalo sa isa pang droga na mas mura pa sa crystal meth, ang fentanyl o kilala rin sa tawag na fetty. Sinasabing ginagawang mas matagal at mas malakas ang tama kapag pinaghalo ang fetty at tranq. Ito ngayon ang bumubuo ng 90% na droga na ginagamit sa Philadelphia. Sinasabing ang mga chemicals na paggawa nito ay madalas imported sa Mexico at China. So, Audrey,
what you need to do is call 911. Ayan mga kawindang, say no to drugs. Wala talagang magandang idudulot yan eh. Sana nagustuhan nyo ang ating storya. Paki-like, share, and subscribe or follow sa Windang TV. Comment din po kayo ng kahit ano. At salamat din sa ating mga top fans ng ating page. Ayan ha, may pangalan na kayo sa bago nating format. Abangan nyo minsan yung live ko para makapagkwentuhan tayo. So, hindi ko lang alam kung kailan. Pero abangan nyo lang po. So please, follow my page. And salamat po ulit. Pwede nyo rin po akong i-direct message sa ating page. Hanggang sa susunod na kwentong Windang.